Yo, what's up? Hello guys, first month ko na update dito sa ACL surgery ko. So may mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung ginawa ko, bakit ako naka-recover kaagad. Kung ano yung mga pinost ko dun sa vlog. Kung ano yung in-upload ko, yun yung mga ginawa ko. Kaya ako nakalakad kaagad. Yung nakakapag-bike na ako. Tapos nag-start na rin akong bumalik sa gym. Wino-work ko yung upper body ko, strength training, cardio. Applicable to sa mga hindi pa na surgery or na surgery. Kailangan pa na kasi mo yung quads mo tsaka hamstring eh. Hindi lang yung pati yung side na muscle tsaka yung inner side ng thigh. Tsaka kung ano yung improvement ko, nakakapag-bike na ako ngayon, so sobrang saya ko. Pero ang pinaka goal nyo talaga is ma-flex or ma-bend ng todo yung legs nyo. So pagka hindi nyo pa talaga kaya i-bend ng todo, ibig sabihin, stiff pa siya or tight pa yung muscle. So, kailangan i-develop nyo everyday. Everyday nyo i-fold yung legs nyo. Katulong kayo or gumamit kayo ng belt kagaya nung in-upload ko sa video. Enjoyin nyo lang, huwag nyo madali kasi pag minadali nyo, mai-injure kayo. Sana makatulong sa inyo yung mga nagtatanong sa akin. Basic lang talaga yung ginawa ko. Kung ano yung ina-upload ko sa video, kailangan nyo i-push kahit masakit. Pero to the point na hanggang kaya nyo lang. Hindi nyo pepersahin yung legs nyo para mag-bend. So guys, yung third week na video ko, makikita nyo na paisa-isa lang akong mahakbang pataas or pababa. Ang pinakamahirap kasi dito yung eccentric, yung hakbang pababa. So kailangan palakasin nyo talaga yung legs nyo. Tapos yung stretching guys, importante yan. Kung mapapansin mo, pinapress ko yung tuhod ko habang nakadiretso yung legs. Kasi, yung kagaya ko mga na-meniscus tear, nakabend yung tuhod. So, nakalak yung tuhod mo. Pag na-operahan ka na, kailangan mong practicein na pinapress na para dumiretso. Para hindi tayo mahirapan maglakad pagka naka-recover na tayo. Siyempre, importante rin yung lower part ng legs natin na palakasin, kagaya ng ankle tsaka yung calf or calf muscle. Kasi yan talaga yung unang-unang mo mapapalakas pagka hindi mo pa may bend yung legs mo, kasi lahat ng sumasalo ng weight at timbang mo. Tapos ito yung importante para sa akin kasi kailangan mailagay ko yung heel ko sa puwet. So dapat maidikit mo talaga sa puwet yan. Kasi hindi kagaya nung kabila sobrang nakadikit na. So ibig sabihin, healed na siya, tsaka flexible. Yung isa nahirapan talaga ako iangat eh. So siguro mga ilang therapy pa may sasagad ko na yung heel ko dun sa puwet. Tapos syempre, huwag nyo kalimutang palakasin yung upper body nyo. So habang nagte-therapy ako ng legs, nag-weights ako. So, importante yung upper body natin, wag natin pabayaan. Ito, challenge din. So, maglagay kayo ng socks or medyas para i-heel slide or mag-slide kayo pa side. Parang ano lang to parang single leg squat na may assistance. So, sabi ng PT ko, gawin ko to pag nasa bahay. Kasi minsan hindi na namin magawa doon dahil nakakalimutan ko minsan magdala ng socks. So guys, kailangan din nyo to yung lunges. Ito, proven na malakas talaga to magpalakas ng legs. Syempre gagawin nyo rin doon sa healthy leg nyo para hindi ma-injured kasi yan ang sumasalo lahat ng weight. So trinay kong mag-practice maglakad nang itinataas yung leg. So napansin ko na medyo parang nguminiwi pa yung paa ko dun sa pagtaas ng leg kasi parang tight tuhod, may pain pag tinaas ko ng todo. So gawin nyo rin to para ma-practice nyo yung paglalakad. So wala akong bosu ball, ginawa ko na lang nag single leg balancing ako. So gumamit ako ng mini ball or tennis ball para ma-off balance ako habang hinahagis ko to. So maganda to para lahat ng part ng muscle sa legs gumana at mag-contract. So try nyo rin pikit yung mata nyo, mas mahirap
Kahit wala ng bola, syempre hindi nyo na makikita. So, challenging talaga. Syempre, kasama talaga yung bodyweight squat. Pero ngayon kung titignan nyo, nakakababa na rin ako. Pero hindi pa talaga full squat. Kasi medyo may awkward pa eh. Parang may pain pa eh. Ito yung Romanian deadlift na bodyweight. Ramdam na ramdam ko yung pag-contract ng hamstring muscle ko tsaka stretch. So sobrang ganda nito. At ma-work mostly kasi nanineglect yung hamstring muscle natin. So ito importante talaga to, yung isometric. So tatry yung mag-i-squat kayo ng naka-hold, tapos maglalagay kayo ng pillow dun sa gitna nang may support ng wall or ng pader. Yung kamay nyo kailangan hindi nakatukod kung saan. Tapos talagang endurance to kasi mararamdaman mo sa una manginginig yung mga legs mo. Masakit at ngalay. So nung una nag-start ako ng mga 30 seconds nung second week ko ata yun, third week. Tapos ngayon kaya ko na mag-isometric squat ng 2 minutes. Yan, malaking tulong talaga to sa endurance ng muscle. So ito, nag-upper body workout ako. Ayoko naman kasi pabayaan yung upper body ko. Kasi mahirap bumalik pag matagal ka na hinto. Tapos tataba ka dahil wala kang gagawin kundi kumain. Kung titignan nyo yung unang workout ko ng upper body ng pull-up, ay nakataas pa isang pa ako kasi ang hirap pa itukod dahil masakit. So nakakatawa lang ngayon kasi parehas ko nang nai-straight yung legs ko. Tapos medyo flexible na siya. Pagka tapos ko mag-pull up, confident na akong i-stand yung injured leg ko. So ayan na. It's time to bike. Nakakapag-bike na ako. Nakakatuwa lang kasi from ika-ika, so mga ilang weeks lang nakapaglakad na ako. At ngayon, in a month, nakakapag-bike na ako. So yun lang guys, sana subaybayin nyo yung update ko. At saka doon sa mga ibang nagme-message sa akin, huwag kayong mahinaan ng loob kasi sigurado magre-recover din kayo. Basta panoorin nyo lang yung mga ginawa ko. Kasi yun yung nagpalakas sa legs ko eh, para makalakad ulit. So thank you, see you again guys.